Hinamak na manugang. Kabanata 73. Napangiti ng awkward si Albert Lewes, hindi alam ang sasabihin. Sinabi ni Helena, hindi si Jane ang magpapakasal, ngunit ang aming pamilya ay nag-aanyaya sa isang manugang na lalaki. Nanay. Sumimangot si Jane Lewes at sinenyasan siyang tumigil sa pagsasalita. Natatakot siya na baka masaktan nito ang pagpapahalaga sa sarili ni Alex Dixon. Saan nagtatrabaho ang manugang mo? Sa oras na ito, lumakad si Megan Lewes at nakangiting sinabi, noon pa nakatira si Alex Dixon sa pamilya Lewes. Kamakailan lang, nakita ng kapatid ko na wala talaga siyang mahanap na trabaho, kaya nag-ayos siya ng trabaho para sa kanya sa Lewes Group. Ngayon ay panahon ng internship, at ang kanyang sweldo ay higit sa 1,800. Hindi madaling maghanap ng trabaho sa labas ngayon. Sapat na ang sweldong 1,800. Oo, mas mabuting lumabas siya at kumita ng pera kaysa manatili sa bahay palagi. Hindi problema ang sweldo. Pangunahing nagtatrabaho siya sa sarili niyang kumpanya. Relaxed siya at libre. Itong klaseng walang ginagawa, hindi mahanap ng iba kahit gusto nila. Lalong naging masigasig ang mga kamag-anak. Lalong naging awkward si Albert Lewes. Wala siya sa magandang mood. Natakot si Helena na baka tawanan siya ng kanyang mga kamag-anak. Matagal na siyang nakahanap ng dahilan at tumakbo sa likod bahay. Si Jane Lewes lang ang nakakasimangot. Ang mga kamag-anak na ito ay mukhang pala kaibigan, ngunit sa katotohanan, wala silang magandang intensyon at lihim na kinukot siya si Alex Dixon. Naririnig din ito ni Alex Dixon, ngunit bahagya lang itong ngumiti at hindi pa nagsasalita. Karamihan sa mga kamag-anak na dumating sa housewarming banquet ngayon ay may mabuting pakikitungo kay Lewes Mingfeng. Isang grupo ng mga kamag-anak ang nagtanong sa paligid at alam na ni Alex Dixon ay isang katulong at intern lamang. Lahat sila ay nakaramdam ng panghahamak sa kanilang mga puso. Matagal na nilang alam na walang magandang trabaho ang asawa ni Jane Lewes, ngunit hindi nila inaasahan na mas duwag pa ito kaysa sa inaakala nila. Hindi lang siya walang pera, wala rin siyang kakayahan. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nanunuya kay Alex Dixon kanina ay ang tiyahin ni Lewes Mingfeng. Ang kanyang pangalan ay Chen Yulon. Siya ay isang accountant sa departamento ng pananalapi ng isang maliit na kumpanya. Hindi nag-aral ang kanyang anak pagka-graduate ng junior high school. Lagi siyang naglalaro sa bahay. Pakiramdam niya ay masyadong nakakapagod ang pagtatrabaho. Nais ni Chen Yulon na gamitin ang relasyon ni Lewes Mingfeng upang ayusin ang isang mataas na sweldo at madaling trabaho para sa kanyang anak sa kumpanya, kaya sinubukan niya ang kanyang makakaya na pasayahin ito. Sabi ni Chen Yulon kay Albert Lewes, ang iyong manugang na lalaki ay nagtatrabaho sa kumpanya ng mga Lewes, ngunit wala siyang natutunan. Maaari mo ring gamitin ang pagkakataong ito upang magsabi ng ilang magagandang salita sa iyong kapatid at hayaan siyang mag-ayos ng isang bagong trabaho. Albert Lewes said with a awkward expression, sa tingin ko ay hindi problema ang trabaho ni Alex. Ano ang matututuhan niya dito? Ngayong pinahahalagahan ng matandang ginang si Mark Lewes, maaari mong hilingin kay Alex na makaawa kay Mark Lewes. Walang limitasyon ang kinabukasan ni Mark. Kung tutuusin, nag-aalala siya sa trabaho ni Alex Dixon pero sa totoo lang, palihim niyang kinukot siya ang kanilang pamilya. Hindi rin komportable si Jane Lewes sa pakikinig dito. Gusto nilang si Alex Dixon ang maging subordinate ni Mark Lewes. Anong uri ng mga salita ang mga ito? Patuloy na hinikayat ni Chen Yulon si Albert Lewes. Bahagyang sinabi ni Jane Lewes, hindi na kailangan. Imbes na mag-alala ka sa trabaho ni Alex Dixon, dapat mong alalahanin ang anak mo. Hindi ba't walang ginagawa ang anak mo sa bahay? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Alex. Si Chen Yulon ay higit na natatakot sa iba na pinag-uusapan ang kanyang anak. Malungkot niyang sinabi kaagad, kung may kakayahan si Alex Dixon, bakit kailangan niyang gumawa ng mga kakaibang trabaho sa kumpanya? Sinabi ni Jane Lewes, ano ang masama sa paggawa ng mga kakaibang trabaho? Wala rin siyang oras sa bahay. Ang mga salitang ito ay muling nakaantig sa bawal ni Chen Yulon. Ang kanyang anak ay isang matanda sa edad na 30s. Kahit lumabas siya para maghanap ng mga babaeng mapaglalaruan, humingi pa siya ng pera sa kanila.
Agad na malungkot ang sinabi ni Chen Yulon, kung may kakayahan si Alex Dixon, matagal na niyang binago ang bahay para sa inyo. Tingnan mo ang nobyo ni Megan Lewes. Hindi lang siya tumulong sa pagkuha ng isang espesyal na villa, ngunit nagbigay din siya ng mas malaking villa kay Megan after marriage. Ito ang tinatawag na ability. Magkamag-anak tayong lahat, bakit kayo nag-aaway sa ganitong araw ng kasiyahan? Lumapit si Lewes Mingfeng. Mamaya, tatawagan ko si Mark at hinihiling sa kanya na ilipat si Alex Dixon para magtrabaho para sa kanya. Marami ring matututunan sa kanya si Alex Dixon. Nakita niya ang kanyang mga kamag-anak na humalili upang kutsain si Alex Dixon. Kanina pa siya nakatayo at nanunood, at ngayon ay lumakad na siya para mag-adjust. Mabilis na hinayla ng ilang kamag-anak si Chen Yulon. Bagamat kahoy si Albert Lewes, masasabi niyang lihim na kinukot siya ng mga kamag-anak na ito si Alex Dixon. Napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang puso. Wala talagang mahanap na trabaho ang kanyang manugang. Tinanong ng isang kamag-anak si Megan Lewes, binigyan ka ng pamilya Wang ng isang malaking villa. Totoo ba ito? Umiti si Megan Lewes at tumango. Totoo naman. Nandito rin yung villa na binigay niya sa akin. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang pinalibutan ng kanilang kamag-anak at nagsimulang magsalita ng may inggit. Mapagbigay talaga ang Wang family. Binigyan ka nila ng villa. Parang gusto ka talaga nila. Nag-asawa ng maayos si Megan. Si Wang Yifeng ay maaaring kumita ng pera at may kaya rin. Kung gusto mong makahanap ng manugang, kailangan mong humanap ng may kaya. Huwag kang maghanap ng walang kwenta. Pinalibutan ng ilang kamag-anak si Megan Lewes at pinuri siya. Hindi nila nakakalimutang palihim na insultuhan si Alex Dixon. Sa anumang kaso, ang tagapagmana ng Lewes family ay si Mark Lewes. Kinailangan nilang subukan ang kanilang makakaya para pasayahin siya. Si Alex Dixon naman, isa lang siyang walang kwentang tao. Ano ang silbi niya sa hinaharap? Naiinggit na tanong ni Chen Yulon, Megan, nasaan ang villa na ibinigay sa iyo ng pamilya Wang? Nandyan na. Ituturo ko para makita mo. Umiti si Megan Lewes at inakay ang mga tao sa bintana. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro sa hindi kalayuan. Kitang-kita sa balcony ang villa na itinuro niya. Ito ay 5 beses na mas malaki kaysa sa bagong bahay ni Lewes Mingfeng, at ito ay mas maluho kaysa sa bagong bahay ni Lewes Mingfeng. Ang grupo ng mga kamag-anak ay namangha. Napakagandang villa. Mayaman talaga ang Wang family. Lewes, ang galing talaga ng manugang mo. Napabulalas si Chen Yulon, dapat Spring Garden ang lugar na iyon. Tama ba ang mga villa doon ay ang pinakamahal sa buong Jinling City? Ang isang villa ay mayroong daan-daang milyon. Sa oras na ito, pumasok si Wang Yifeng mula sa labas at tumabi kay Megan Lewes. He smiled modestly and said, actually, hindi naman masyadong mahal. Kaya nga kailangan nating humanap ng magaling na manugang, sabi ni Chen Yulon at sadyang tumingin kay Alex Dixon na may panunuya sa mukha. Napangiti si Megan Lewes at lumingon para makita si Jane Lewes na nakatayo sa silid. Nakangiting bati niya, pinsan, pumunta ka rin at tingnan mo. Simula ngayon, makakabili ka na rin ng building dito at magkapitbahay tayo. Malamig na sabi ni Jane Lewes, hindi na kailangan. Kung hindi dahil sa magkamag-anak sila ng isang pamilya, hindi siya sasali sa housewarming banquet na ito. Noong una, naisip niya na ang relasyon sa pagitan ng kanyang mga magulang ay hindi magiging masama tulad ng relasyon nila ni Mark Lewes at ang kanyang kapatid na babae. Hindi niya inaasahan na maging si Lewes Mingfeng ay magiging ganito. Nakaka-disappoint talaga. Kung alam niya ang tungkol sa sitwasyong ito, hindi siya pupunta, hindi pa banggitin ang paggastos ng 6,000 yuan para bumili ng regalo sa housewarming. Hindi man lang nila ito nilingon. Inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin sa labas ng bintana. Nakita niya ang isang marangyang villa na nakatago sa lilam sa di kalayuan. Dapat ay ibinigay ito kay Megan Lewes ng pamilya Wang pagkatapos nilang ikasal. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang pagdampi ng kanyang palad. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Tumabi sa kanya si Jane Lewes at sinabi sa mahinang boses na may malungkot na ekspresyon, hindi ko na inisip iyon noon pa at hiniling na sumama ka sa akin sa housewarming banquet. Ikinalulungkot ko na napahiya kita. Kabanata 74.
Hinawakan ni Alex Dixon ang kamay niya at ngumiti. You are my wife. What is there to be sorry about? Tsaka di ba may Villa din tayo? Hindi naman tayo mas masama sa iba. Pilit na ngumiti si Jane Lewes at inisip na lang na inaaliw siya ni Alex Dixon. Sa hindi malamang pagkakataon, narinig ni Megan Lewes ang tanong na ito at kaagad na napasigaw sa tawa ng malakas, pinsan, nasaan ang Villa mo? Don't tell me andito rin. Bago pa makapagsalita si Jane Lewes, ngumiti si Alex Dixon at nagpatuloy. Oo, nakatira din kami sa Spring Garden. Ano? Kailan nakabili ng villa ang pamilya mo sa Spring Garden? Natigilan si Megan Lewes at napamura, kaya mo ba? Nang matapos siyang magsalita, napagtanto niyang mali ang sinabi niya at mabilis niyang sinabi, I mean, bakit hindi ko narinig na binanggit ni Pinsan Jane ang tungkol sa pagbili ng villa? Gusto siyang pigilan ni Jane Lewes ngunit huli na ang lahat at mabilis lang niyang naayos ang mga bagay-bagay, ngayon maaari pang manatili sa bahay, pag-iisipan nating bumili ng bahay sa hinaharap. Lumapit si Lewes Mingfeng at nakangiting nagsabi, dahil bumili kayong lahat ng villa, ano ang dapat maging mahinhin? Nagkataon, lahat ng miyembro ng pamilya ay nandito. Albert, hayaan mong dalhin ng manugang mo ang lahat para maglibot sa bagong villa. Sabay punta din ako sa malaking villa ng manugang ko para maupo. Namula ang mukha ni Albert Lewes. Wala man lang siyang paunang bayad sa bahay. Saan nanggaling ang villa? Sinisisi niya si Alex Dixon sa pagyayabang sa kanyang puso. Kalimutan mo na, sa susunod na lang natin bisitahin. Tara na at tingnan natin ngayon. Lalong naging masigasig si Lewes Mingfeng. Pilit niyang hinayla palabas si Albert Lewes. Nagmamadaling tumanggi si Albert Lewes. Kung hindi nila nakita ang villa pagkatapos nilang pumunta, mapapahiya siya. Alam din iyon ni Jane Lewes. She quickly said, balik tayo next time. Gabi na ngayon. Dapat bumalik muna tayo. Nang matapos siyang magsalita, ngumiti si Alex Dixon at sinabi, hindi pa tanghali. Marami tayong oras. Dahil gusto ng lahat na makita, tara at tingnan natin. Ikaw. Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay hindi siya makapagsalita. Kinurot niya ng mariin ang bewang ni Alex Dixon. Saan nanggaling ang villa? Siya ay nagbigay sa kanya ng isang paraan para makaalis. Hindi niya inaasahan na ganoon katanga si Alex Dixon. Nakita ito ni Megan Lewes na nakatayo sa gilid at nanunuya sa kanyang puso. Alam niya ang background ni Alex Dixon. Siya ay isang tao lamang na napakahirap na hindi niya kayang bumili ng mga alahas sa kasal. Paano niya kayang bumili ng villa na hindi lang daan-daang milyon? Nagyayabang lang siya. Kailangan niyang ilantad ang kanilang mga kasinungalingan ngayon. Ganun din ang iniisip ni Lewes Mingfeng. Tinulak niya si Albert Lewes palabas ng pinto at tinawag ang isang grupo ng mga kamag-anak na sumunod sa kanya. Bagamat kapatid niya si Albert Lewes, palagi siyang minamaliit ni Lewes Mingfeng. Pakiramdam niya ay walang silbi si Albert Lewes at pinahiya siya. Umisi din si Chen Yulon at sadyang sinabi, Jane, bakit hindi mo kami papuntahin at tingnan ang villa? May villa ka ba o wala? Hindi ka nagyayabang, di ba? Nagalit siya sa kanyang puso at nais niyang samantalahin ang pagkakataong ilantad ang kasinungalingan ni Jane Lewes. Kung kayang-kaya ni Alex Dixon ang villa, bakit kailangan niyang maging matrilocal son-in-law? Nakangiting sabi ni Alex Dixon na hindi ngiti, nagyayabangan ba tayo o hindi? Hindi ba malalaman natin ito pagkatapos nating mapuntahan ito? Pinsan, alis na tayo. Pilit na hinayla ni Megan Lewes ang kamay ni Jane Lewes at buong lakas siyang hinayla palabas. Sumimangot si Jane Lewes at hinayla palabas ng pinto. Paglabas niya, sinama niya ng tingin si Alex Dixon at sa sobrang galit ay ayaw niyang makipag-usap dito. Gagawa sila ng katangahan ngayon. Isang grupo ng mga tao ang mukhang napakasigla at masiglang lumabas ng villa. Ngunit lihim, lahat ay naghihintay na ilantad ang kasinungalingan ni Alex Dixon at makita kung paano siya bababa sa entablado. Si Wang Yifeng lang ang mukhang kinakabahan. Sinadya niyang umatras at sinenyasan si Megan Lewes na bumalik. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, bakit hindi tayo pumunta at tingnan ang villa ngayon? Yifeng, lumabas na ang tatay ko sa looban. Ngayong pinigilan mo na ang mga kamag-anak, saan ilalagay ng tatay ko ang mukha niya?
Medyo nalungkot si Megan Lewes. Sinabi ni Wang Yifeng, kahit na nagyayabang si Alex Dixon, hindi natin siya dapat guluhin. Lalong hindi natuwa si Megan Lewes at mabilis na sinabi, bakit ka natatakot sa kanya? Hindi ako natatakot sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Wang Yifeng kung bakit, ngunit mula noong hapunan ng Qingyan Pavilion, palagi niyang nararamdaman na hindi maarok si Alex Dixon. Nakahanap na rin siya ng mag-iimbestiga sa kanya. Gayunpaman, wala siyang nalaman tungkol kay Alex Dixon, na naging dahilan para medyo nakonsensya si Wang Yifeng. Naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Hindi niya mauari ang lalim ni Alex Dixon, kaya lumayo siya rito. Kung ganoon, ano ang iyong inaalala? Umuso si Megan Lewes, tumalikod at lumabas ng pinto. Mapait na ngumiti si Wang Yifeng at umiling. Sinundan lang siya nito. Gayunpaman, sinadya niyang lumakad ng isang hakbang ng mas mabagal at hindi kasama si Megan Lewes. Sa katunayan, naiinip na siya sa kanyang puso. Malabo rin niyang naramdaman na padalos-dalos itong ginagawa. Sa totoo lang, nabanggit na niya ang vilya na ito kay Megan Lewes. Ngunit hindi sa kanya ang vilya na ito. Ito ay binili ng kanyang tiyuhin, ngunit ito ay palaging walang laman. Nabanggit pa ng kanyang tiyuhin sa mesa na kung hindi sila bibili ng bahay ni Megan Lewes pagkatapos ng kanilang kasal, maaari silang pumasok at manatili. Hindi niya inaasahan na tuwirang sasabihin ni Megan Lewes na ang vilya ay ibinigay sa kanya ng pamilya Wang upang magkamukha sa harap ng mga kamag-anak ng Lewes family. Dahil dito ay hindi ito matanggap ni Wang Yifeng, kaya't maaari na lamang niyang sundin ang kanyang sinabi. Wala si Helena, at nawala ng gulugod si Albert Lewes. Habang nasa daan, nanginginig siya sa takot, sobrang nagigilty. Ang isang grupo ng mga kamag-anak ay pinalibutan si Megan Lewes na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan, at ang lahat ng kanilang sinasabi ay mga salita ng pagsang-ayon. Ang Lewes Company ay isa lamang maliit na kumpanya na hindi man lang maranggo sa Jinling City, ngunit iba ang Wang family. Alam ng lahat na nagpakasal si Megan Lewes sa pamilyang Wang sa mga kaganapan, ang pamilya Wang ay magkakaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa pamilyang Lewes. Kung makakalapit sila sa kanilang mga kamag-anak, maaari silang gumawa ng isang meteoric rise. Lalo na si Chen Yulon. Hinawakan pa niya ang braso ni Megan Lewes at patuloy siyang pinupuri. Samantalang sina Alex Dixon at Jane Lewes, naiwan sila sa likod at walang pumapansin sa kanila. Naglakad ang grupo ng 20 minuto at nakarating sa main entrance ng villa. Ang lugar na ito ay isang villa area, ngunit ito ay nahahati sa kanilang mga hardin. Iba rin ang kalidad ng serbisyo ng property. Ang villa na binili ni Lewes Mingfeng ay ang pinakamurang piraso ng Garden District. Ang Spring Garden ay ang pinakamahal na lugar sa komunidad. Mga 10 villa lang ang nandito. Ang mga maaaring manirahan dito ay kailangang magkaroon ng pera at kapangyarihan. Kung hindi, hindi nila mabibili ang bahay dito. Napaka-estilo ng pinto ng villa. Ngayon pa lang, inakala ng lahat na hindi masama ang villa ni Lewes Mingfeng, pero kung ikukumpara sa marangyang villa na ito, parang langit at lupa ang pagkakaiba. Napakapula ng mga mata ni Chen Yulon habang nakatingin dito. Naiinggit niyang sabi, Megan, napakaganda talaga nitong villa mo. Nabalitaan ko na ang mga nakatira dito ay pawang mayayaman at makapangyarihang mga pamilya tulad ng Wang family. Nakangiti si Megan Lewes at sinabing, ang pinakamakapangyarihang tao sa Jinling City at ilan sa pinakamakapangyarihang tao ay nakatira dito. Ang pinakamalaking tao sa Haicheng, si Li Tailei, ay bumili din ng villa dito. Paminsan-minsan ay pumupunta siya sa Jinling upang manatili dito. Nang marinig ang kanyang sinabi, isang grupo ng mga kamag-anak ang tumingin sa kanya ng may paghanga. Ang kanyang kaharian ay halos tumaas sa ibang antas. Ito ay simpleng hindi isang ordinaryong antas tulad ng sa kanila. Napakayaman ng buhay. Lalong naiinggit si Chen Yulon at nagmamadaling hinimok, bilisan mo na buksan mo ang pinto at hayaan mo kaming pumasok para tingnan. Kung makakatira ako dito ng ilang araw sa buhay ko, magiging perpekto ang buhay ko. Tumingin si Megan Lewes kay Wang Yifeng. Wala siyang susi. Awkward na sinabi ni Wang Yifeng, paumanhin, hindi ko alam na lahat ay pupunta sa villa ngayon, kaya hindi ko dinala ang susi. Hindi kanya ang villa, kaya wala siyang susi.
Kabanata 75. Sandaling natigilan si Megan Lewes at nakaramdam ng kaunting kalungkutan sa kanyang puso. Malinaw na sinabi ng tiyuhin ni Wang Yifeng na ibibigay niya sa kanila ang villa upang manirahan sa villa, ngunit sa huli, hindi man lang niya ibinigay ang susi. Nagplano siyang maghintay hanggang matapos ang araw na ito at hikayatin ni Wang Yifeng na dalhin ang susi upang hindi bawiin ng kanyang tiyuhin ang kanyang sinabi at hindi ibigay ang villa sa kanila. Umiti si Wang Yifeng at sinabing, kasalanan ko kung hindi ko ito iniisip ngayon. Pinapunta ko lahat dito nang walang kabuluhan. Maaari ko lang anyayahan ang lahat na tumingin sa paligid. Pagkatapos kong gawin ang aking trabaho, magdaraos ako ng isang bangkot sa villa at pakitunguhan ang lahat ng mabuti. Ang kanyang mga salita ay magalang at ang kanyang mga kilos ay parang kay Fugi. Hindi naiwasang purihin siya ng grupo ng mga kamag-anak ng Lewes family sa kanilang mga puso. Ang kasintahang si Megan Lewes ay isang karaniwang tao sa itaas. Si Alex Dixon na nakatayo sa tabi niya ay mukhang talentadong tao, pero kahit anong tingin niya ay isa siyang walang kwentang tao. Napatingin si Lewes Mingfeng kay Alex Dixon. Pakiramdam niya ay walang kwentang tao si Alex Dixon. Hindi lamang duwag ang kanyang kapatid, ngunit isa rin siyang walang kwenta pagdating sa paghahanap ng matrilokal na manugang. Ang kanyang anak na babae ang nagkaroon ng foresight. Umiti si Megan Lewes at sinabing, hindi dinala ni Yifeng ang susi. I'm really sorry. Pero dito rin bumili ng villa ang bayaw, kaya ganoon ang pagbisita natin sa kanyang villa. Ang kanyang mga salita ay napakatalino. Hindi lang siya tahimik na bumaba ng hagdan para sa kanya, ibinaling din niya ang tingin kay Alex Dixon para maakit ang atensyon ng lahat. Oo, Jane. Ipakita sa amin ang iyong $1 billion na mansyon, nakangiting sabi ni Chen Yulon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasawian ni Alex Dixon. Talagang hindi ito maitago ni Jane Lewes at nakagat lamang ng bala at sinabing, sa totoo lang, hindi pa ako nakakabili ng mansyon. Jane, wala ba sa iyo ang susi ng villa? Biglang sabi ni Alex Dixon. Ako. Natigilan si Jane Lewes. Umiti si Alex Dixon at sinabing, nakalimutan mo ba? Nang banggitin niya ito, naalala ni Jane Lewes. Mabilis niyang kinuha ang isang string ng mga bagong susi mula sa kanyang bag at nagtatakang nagtanong, ito ba ang sinasabi mo? Ito ay noong siya ay lalabas na ng bahay sa umaga nang may naghatid nito sa kanilang pintuan. Sa oras na iyon, nagmamadali siyang umalis at hindi gaanong nagtanong. Sinabihan siya ni Alex Dixon na panatilihing mabuti ang mga susi. Marahan na napangiti si Megan Lewes. You really act like it. Gusto kong makita kung aling pinto ang mabubuksan mo. 14 lang ang mga villa dito. Bukod sa pamilya Wang, ang iba pa sa 13 pamilya ay pawang mga makapangyarihang tao. Paanong hindi niya nakilala ang mga ito? Walang tinatawag na Lewes family villa dito. Alex Dixon, saan ang villa mo? Sadyang malakas na tanong ni Megan Lewes. Kinuha ni Alex Dixon ang susi at nilagpasan si Megan Lewes. Umiti siya at naglakad pasulong. Heto na. Binuksan ang lock. Natigilan si Megan Lewes. Natigilan din si Wang Yifeng. Natigilan lahat ng grupo ng mga kamag-anak ng Lewes family na kanina lang nagkukwentuhan at nagbibiroan. Napabuntong hininga si Jane Lewes, kinusot ang kanyang mga mata ng buong lakas, at tumingin sa harap. Hindi siya nagkamali ng nakita. Ang pintong binuksan ni Alex Dixon gamit ang susi ay ang malaking villa ni Megan Lewes. Sa paningin ng lahat, hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon. Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto ng villa. Marahan niya itong itinulak. Bumukas ang pinto sa magkabilang gilid na may langit-ngit. Ang napakagandang hardin sa loob ay agad na lumitaw sa harap ng lahat. Sa hardin, may mga pavilion, bulaklak, at mga puno. Sa gitna ay nakatayo ang isang napakarilag, maluwag, at marangyang villa. Anong nangyayari? Hindi ba ito ang villa ni Wang Yifeng? Si Lewes Mingfeng ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkakabigla. Bakit nasa iyo ang susi ng villa ng pamilya Wang? Ang mansyon na ipinagmamalaki ng kanyang anak ay naging mansyon ni Alex Dixon sa isang kisap mata. Ito ay katawa-tawa. Madaling nagkibit-balikat si Alex Dixon. Ang dahilan ay napakasimple, dahil ako ang may-ari ng villa. Paano ito posible?
Galit na sigaw ni Megan Lewis, pumunta ka ba sa Wang family tapos gusto mong magpakitang gilas, kaya hiniram mo ang susi ng villa ko. Nagsimulang magbulungan ang isang grupo ng mga kamag-anak mula sa Lewis family. Dahil walang laman ang mansyon ng pamilya Wang, paminsan-minsan ay pinapahiram nila ito sa kanilang mga kaibigan para sa isang pagtitipon, kaya posible talaga. Walang maitutulong kahit hindi ka naniniwala. Tamad na magpaliwanag si Alex Dixon. Tinuro niya si Wang Yifeng at sinabing, bakit hindi mo siya tanungin? Yifeng, ano sa tingin mo ang nangyayari? Sa sobrang galit ni Megan Lewis ay namula ang kanyang mukha. Malakas na tanong niya kay Wang Yifeng. Nakaramdam ng awkward si Wang Yifeng, at ngayon ay lalo siyang nalilito. Aniya, hindi ko rin alam kung bakit. Baka ipinahiram ni Uncle sa kaibigan ang villa. Bakit hindi ko tawagan si Tito ngayon at tingnan kung ipinahiram niya kay Alex Dixon? Pinandilatan ni Megan Lewis si Alex Dixon. Sa sobrang galit niya ay ngumuso siya at naghintay na tawagan ni Wang Yifeng. Totoo na ang villa na ito ay pag-aari ng pamilya Wang. Siya ay talagang nagtanong tungkol dito. Imposibleng maging kay Alex Dixon ito. Kung hihiramin ni Alex Dixon ang susi para magpakitang gilas, mas nakakahiya pa sa katotohanang wala siyang susi. Umiti si Alex Dixon at gumawa ng please gesture. Mukhang nataranta si Albert Lewis at mabilis na sinabi kay Alex Dixon, bakit mo hiniram ang susi ng ibang tao? Tay, hintayin natin na maging malinaw ang lahat. Agad siyang pinigilan ni Jane Lewis at hinayla ang ama sa gilid. Bagamat hindi siya naniniwala na bibili si Alex Dixon ng villa, naniniwala siya na hindi siya maaaring magkaroon ng dahilan para hilingin niya ang susi sa Wang family. Maasim na sabi ni Megan Lewis, itong villa ko ang pinakamahal sa Spring Garden. Ang renovation pa lang ay mahigit 100 milyon. Inimbitahan pa namin ang Gemonser na tingnan. Ito ang pinakamagandang feng shui. Ginamit ang bahay na ito para sa pagtitipon ng mga bisita. May mukha ito. May mga taong hindi kayang bayaran pero mahilig sila sa vanity. Kaya naman hiniram nila ang susi kay Yifeng. Hindi pa nakakonekta ang telepono ni Wang Yifeng, ngunit sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumabas ng villa. Tito Lee. Nagningning ang mga mata ni Megan Lewis at agad siyang tumawag. Ito ay isang taong tinanggap ng pamilya Wang. Siya ang kadalasang namamahala sa villa at paglilinis. Minsan na siyang nakapunta sa villa at nakita niya si Uncle Lee. Nakahinga rin ng maluwag si Wang Yifeng. Mabilis siyang naglakad at nagtanong, Uncle Lee, what's going on? Bakit pinahiram ni Uncle ang susi sa ibang tao? Gayunpaman, hindi pinansin ni Uncle Lee si Wang Yifeng. Nilagpasan niya ito at naglakad papunta kay Alex Dixon. Yumuko siya ng may paggalang. Mr. Dixon, you are here to see the villa, right? Nakahanap ako ng ilang tagapaglinis kaninang umaga at naglinis ng villa. Kailan ka lilipat? Maghahanda muna ako. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, I will not move for the time being. Bantayan mo muna ang villa. Tatawagan kita bago ako lumipat. Oo. Pagkasabi nun ni Uncle Lee ay yumuko ulit siya kay Alex Dixon at tumabi para hintayin itong makapasok. Halos lumuwa ang mga mata ni Megan Lewis nang makita niyang walang pakialam si Uncle Lee kay Wang Yifeng. Laking gulat din ng grupo ng mga kamag-anak ng Lewis family. Si Wang Yifeng ay nababalisa din. Hindi niya pinansin ang mukha niya at naglakad pasulong para magtanong, Uncle Lee, what's going on? Tumingin si Uncle Lee kay Alex Dixon at humingi ng mga tagubilin. Bahagyang tumango si Alex Dixon sa kanya. Tumalikod si Uncle Lee at sinabi kay Wang Yifeng sa isang hindi alipin o mapagmataas na paraan, Mr. Wang, ang may-ari ng villa na ito ay si Mr. Alex Dixon. Ako rin ang pinag-manage ni Mr. Dixon. Ang bahay ay talagang hindi pag-aari sa iyong pamilya Wang. Kabanata 76. Hindi ba ito ang villa ng tito ko? Nahirapang paniwalaan si Wang Yifeng. Hindi ito ang mansyon ng pamilya Wang, kundi ang mansyon ni Mr. Dixon. Binigyang diin ni Uncle Lee, ang dahilan, hindi ko ito ipapaliwanag sa iyo. Sa open space sa harap ng mansyon, patay na tahimik ang mga tao. Walang makakaisip na ang pinakamahal na mansyon sa Jinling City ay kay Alex Dixon. Mas mahirap tanggapin nila Megan Lewis at Lewis Mingfeng.
Para silang sinampal sa harap ng lahat, at gusto nilang maghukay ng butas at magtago dito. May pagmamalaki silang nagdala ng grupo ng mga kamag-anak para bisitahin ang mansyon. Sa huli, ang sarili nilang mansyon ay kay Alex Dixon. Ang katotohanan ay nagbabagsak sa mga tao. Magalang na tinanong ni Uncle Lee si Alex Dixon, dahil may mga bisitang dumating, gusto mo bang imbitahan sila sa sala para magpahinga? Tumango si Alex Dixon at ibinalik ang tingin sa mga tao. Mahina niyang sabi, di ba sabi niyo gusto niyong bumisita? Pasok kayo. Pagkasabi noon ay pumasok na siya sa gate ng villa at naglakad pasulong. Nagulat si Jane Lee West sa kanyang puso. Pawisan ang mga palad niya. Akala niya nagbibiro lang si Alex Dixon, pero hindi niya inaasahan na totoo ang villa. Mabilis niyang hinayla si Albert Lee West at sumunod siya na pumasok. Kailangan niyang malaman ang higit pa tungkol sa bagay na ito. Pinigil ni Megan Lee West ang kanyang galit at kinaladkad si Wang Yifeng papasok sa villa. Pumasok na tayo at tingnan din natin. Bakit naging kay Alex Dixon ang villa na ito nang walang dahilan? Hindi nakakonect ang tawag ni Wang Yifeng sa telepono ng kanyang tiyuhin at puno ng pagdududa. Hinayla siya papasok ng villa. Natigilan ang isang grupo ng mga kamag-anak ng Lee West family. Mabilis silang sumugod at sumiksik sa villa. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Si Megan Lee West ba ang gustong magkamukha at ginamit ang villa ni Alex Dixon para magpanggap na siya, o si Alex Dixon ba ang naglalaro sa likod ng mga eksena? Mayroon bang ibang sikreto? Sa harap ng villa ay isang katamtamang laki ng patio. Ito ay katangi-tangi at elegante. Ito ang pinakamahal na villa sa Jinling. Ang mga kamag-anak ng Lee West family ay karaniwang walang pagkakataon na bisitahin ang ganitong uri ng high-end na pribadong tirahan. Bawat isa sa kanila ay parang si Lola Lee West na pumapasok sa isang malaking hardin. Tumingin sila sa paligid at patuloy na nagpupuri. Si Megan Lee West ay nakatingin din sa paligid. Sa puso niya, namangha siya sa karangyaan ng villa, pero habang tinitingnan niya ay lalo siyang nagalit. Namumula ang mga mata niya sa puot. Dapat sa kanya ang ganoong karangya at magandang villa, ngunit ngayon ay nasa kamay na ni Alex Dixon. Galit na galit si Megan Lee West na para bang masuka siya ng dugo. Si Lee West Mingfeng ay mayroon ding malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha habang nasa daan. Naglakad ang mga tao sa sala. Lalong gumanda ang dekorasyon ng sala. Ang mga kasangkapan ay isang buong hanay ng mahogany, at ang kaligrapya at mga pintura sa dingding ay pawang tunay. Inggit at inggit ang karamihan. Naghain ng tsaa si Butler Uncle Lee. Ang tsaa na inihain sa mga bisita ay pawang mga ultimate bilukan. Isang grupo ng mga kamag-anak ng Lee West family ang nakatingin sa paligid at pinupuri ang tsaa. Napakarangyang villa, hindi nila ito kakayanin sa susunod nilang buhay. Hindi man lang kaya ni Megan Lee West na tumawa. Sa sobrang inggit niya muntik na siyang mabaliw. Dahil hindi siya makakuha ng sagot mula kay Wang Yifeng, maaari rin niyang tanungin ng direkta si Jane Lee West. Sinadya niyang sabihin, si Alex Dixon ay hindi nagtatrabaho noon at walang pera. Paano niya nakuha ang villa na ito? Gumamit ba siya ng ilang ilegal na paraan para makuha ito? Nang matapos siyang magsalita, tumabi sa kanya si Lee West Mingfeng at malamig na nagsalita. Ang Lee West family ay ang matuwid na landas. Huwag kang lumakad sa masamang landas. Hindi lamang ito nakakasama sa iyo, ito rin ang naging dahilan upang masira ang reputasyon ng Lee West family. Si Albert Lee West ay isang matapat na tao. Nakaramdam siya ng awkward matapos magalit ang kanyang kuya. Wala siyang lakas ng loob na magsalita. Narinig naman ni Jane Lee West ang panunuya at malamig na sinabing, walang ginawang masama ang tatay ko sa buhay niya. Wala rin si Alex Dixon. Alam namin ang sitwasyon ng pamilya ko. Galit na galit si Lee West Mingfeng. Siya ay mas matanda kay Jane Lee West, ngunit talagang gumamit siya ng mga salita para sabihin sa kanya na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Magsasalita pa sana siya nang biglang sinabi ni Alex Dixon, ang villa na ito ay binigay sa akin ni Wang Zhengang. Kalokohan. Agad na bumulong si Megan Lee West, wala kang kinalaman sa pamilya Wang. Hindi ka bibigyan ni Wang Zhengang ng ganoon kamahal na mansyon ng walang dahilan. Tiyak na gumamit ka ng ilang dirty tricks. Ayaw makipagtalo ni Alex Dixon sa babae.
Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng Wang family. Awkward na sinabi ni Wang Yifeng, kakatawag ko lang. Dapat may meeting si Wang Zhengang sa kumpanya. Hindi niya sasagutin ang telepono ng sinuman sa meeting. Nang matapos siyang magsalita ay tumunog ang telepono at nagkokonekta. Natigilan si Wang Yifeng sa kinatatayuan. Sinabi na direkta ni Alex Dixon, ikaw ang ama ni Wang Kai, tama. Ako si Alex Dixon. Nandito ako ngayon sa mansyon ng Spring Garden. Nandito din ang pamangkin mong si Wang Yifeng. May nagtatanong sa pinanggalingan ng mansyon na ito. Sa tingin ko, baka hindi ako makilala. Pakipaliwanag sa akin. Nandyan rin si Wang Yifeng. Isang gulat na boses ang nagmula sa telepono, at pagkatapos ay isang mabangis na sigaw ang dumating, anong ginagawa mo? Ang malalim at marangal na boses na ito ay tunay na tiyuhin ni Wang Yifeng. Ang pangalan ng kanyang tiyuhin ay Wang Zhengang, ang ama ni Wang Kai. Sa kasalukuyan, siya ang pinuno ng Wang family, at ang ama ni Wang Yifeng ay pangalawa lamang sa command. Nang marinig ni Wang Yifeng na tinawag siya ng kanyang tiyuhin, naramdaman ni Wang Yifeng na nanginginig ang kanyang anit. Nasabi na lang niya, pumunta ako para samahan si Megan na tumingin sa villa. Hindi ko akalain na si Alex Dixon pala ang may-ari nitong villa. Anong villa ang tinitingnan mo? Itong villa na ito ay binigay ko kay Mr. Dixon. Matigas ang boses ni Wang Zhengang. Don't tell me nagkaroon kayo ng conflict ni Mr. Dixon dahil sa villa. Hindi. Umiling kaagad si Wang Yifeng. Hindi niya alam ang background ni Alex Dixon, kaya hindi siya naglakas loob na lumapit sa kanya. Bumalik ka na sa Wang family. Humingi ng tawad kay Mr. Dixon bago ka umalis. Be more sincere. Napatigil si Wang Zhengang. Opo. Hindi nang ahas si Wang Yifeng na suwayan ang kanyang malaking tiyuhin, kaya pumayag na lang siya. Natahimik ang paligid, at muling natigilan ang mga tao. Hindi nila akalain na ang villa na ito ay binigay talaga ni Wang Zhengang kay Alex Dixon. Bakit ganon? Hindi na nang ahas si Wang Yifeng na magtanong pa. Tumingon siya at magalang na sinabi kay Alex Dixon, I'm really sorry. Bago pa siya matapos muling nagmula sa telepono ang pagbulyaw ni Wang Zhengang. Bakit hindi ka nagpapakita ng sinseridad? Walang choice si Wang Yifeng kundi napakagat at sabihin, hindi ko alam na binigay na pala sa iyo ni Uncle ang villa. Kung nasaktan kita ngayon lang, sana mapatawad mo ako. Nakita ni Megan Lewis si Wang Yifeng na humingi ng tawad kay Alex Dixon sa harap ng lahat, at ang kanyang saloobin ay napakagalang. Naramdaman ni Megan Lewis na uminit ang mukha niya. Wala talaga siyang mukha. Hindi niya maiwasang ibuka ang bibig para magsalita. Hindi mo naman siguro maibibigay ang villa kay Alex Dixon nang walang dahilan, di ba? Ano ang dahilan? At sino ka naman ha? Do you think you deserve to ask about my personal affairs? Malamig na sinabi ni Wang Zhengang, gayunpaman, para hindi magulo si Mr. Dixon, kailangan ko pa ring sabihin ito sa harap ng lahat. Dahil may utang ako kay Mr. Dixon kaya binigyan ko siya ng villa bilang tanda ng aking pasasalamat. Si Megan Lewis ay nakaramdam ng mali. Hindi pa siya napag-alitan ng ganito kalupit. Pulang-pula ang mukha niya at muntik na siyang maiyak dahil nakaramdam siya ng mali. Tumingon siya at tumingin kay Wang Yifeng na may luha sa kanyang mga mata. Gusto ko lang malaman ang totoo. Bakit ako pinagalitan ng tito mo ng ganito? Abangan ang susunod na kabanata.